kinalaman. Okay? Pwede yung dalawa. Pwede makikita. Pwede yung Atin ding pinasasalamatan ng bikar ng ating parokya, Reverendo Padre Francis Joel P. Cruz, gayon din ng Hermanos Mayores ng Pistang Bayan 2024, Deputy Commissioner Michael Fermin at ang ating board member Romina Fermin at ang kaniyang pamilya. Pinasasalamatan din natin ang Komite de Festejos ng Pistang Bayan 2024. Ang sangguniang pastoral ng parokya ng Immaculada Concepcion, Katedral at Basilica Menor. Ang mga sangguniang pastoral ng bawat barangay. Ang mga komisyon at samahang pansimbahan. Ang mga lupong tagapamayapa at ang lahat ng debotong nakikiisa sa dakilang kapistahan na ito ng Immaculada Concepcion de Malolos. Viva la Virgen! Viva! Mabuhay ang ina ng Malolos! Mabuhay! Palakpakan natin ang mahal na Birheng Maria. Ang paglabas ng Virgen Festejada la Immaculada Concepcion de Malolos sa kanyang dambana, ating palakpakan. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Noong 1854, sa kanyang bula na pinamagatang Ineffabilis Deus ay ganito ang binabanggit. Ang mahal na Birheng Maria sa unang sandali pa lamang ng sa kanya'y paglilihi ay pinuspos na ng grasya ng Diyos at nakatanggap ng mga merito ni Kristo Jesus ang manilikha, ang manunubos, at siya ay pinaglihing walang sala ng anumang kasalanang orihinal. Ibig sabihin, si Maria hasimula ng paglilihi sa kanya ng kanyang inang si Santa Ana ay hindi nabahira ng orihinal na kasalanan. Sa Genesis 3:15 o tinatawag na Proto-Evangelium ay sinasabing laging mag-aaway ang babae at ang ahas. Magkakaroon sila ng total enmity. Ang sumpa ng Diyos at Diablo ay siya rin namang pangako ng kaligtasan. Kung sa Maria ay nagkasala kahit na napakaliit, magiging magkaaway pa ba sila ng ahas? Hindi na pwedeng magkaasala si Maria dahil masisira ang pangako ng Diyos. Kaya't sa umpisa pa lang ng banal na kasulatan ay hinulaan na si Maria bilang Immaculada Concepcion dahil siya ay kaaway ng demonyo simula pa lamang hanggang sa katapusan ng daigdig. Ang unang karosa sa ating banal na prosesyon, San Agustin de Hippo. Si San Agustin ay pinanganak sa Tagaste. Namuhay ng may maraming tanong at lito, kaya't maraming sinubukang gawi at sumunod sa sektang Manichaean. Kinalaunan sa marubdob na pagdarasal ng kanyang inang si Santa Monica, nagpabinyag siya kay San Ambrosio sa Milan. Sa pakakinig sa mga sermon ni San Ambrosio, ay higit na naintindihan ni San Agustin ang pananampalatayang Kristiyano. Isinulat ni San Agustin ang Confessions at the City of God. Dahil dito, itinuring siyang isa sa mga magagaling na manunulat na nakapagpaliwanag sa Santissima Trinidad. Isa din si San Agustin sa 4 na hinirang ng mga ama ng simbahan
at mga pantas ng simbahan. Kinalaunan, maraming sumunod sa mga batas ni San Agustin. Sunod ay ang karosa ng patron ng Barangay Atlag. Ating palakpakan, San Antonio de Padua. Si San Antonio de Padua ay isinilang sa Lisbon, Portugal sa isang mariwasang pamilya. Nahikayat siyang umanib sa Orden ni San Francisco matapos niyang pagnilayan ang kabayanihan ng 5 misyonero na kanyang nakasama sa abadiyang kanyang pinaglilingkuran. Nakilala si San Antonio sa kanyang husay sa pangangaral at marugdog na debosyon kay Jesus sa Santisimo Sakramento. Ang kaniyang mga naisulat ay nagdulot ng napakalaking buti sa sambayanan ng Diyos, dahilan upang iproklama siyang isang pantas ng simbahan noong taong 1946 ng karosa ni San Antonio de Padua ang sambayanan ng Diyos mula sa Barangay Atlag sa pangunguna ng kanilang SPPC President Ginoong Eric Marcelino. Maraming salamat po. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan, buhat sa Barangay Calero, ang mahal na poong Santa Cruz. Ang krus ni Cristo ay sinasabing natagpuan noong taong 326 ni Santa Elena, ina ng Romanong emperador na si Constantino, sa isa sa kanyang mga paglalakbay sa Jerusalem. Ang lugar kung saan ipinako si Jesus ay sinasabing tinabunan ng lupa at sa ibabaw nito ay itinayo ang isang templo para sa paganong diyosang si Venus. Sa utos ng emperatris ay giniba ang templo at 3 krus ng Barangay Calero sa pangunguna ng kanilang SPPC President, Ginang Tessie Arellano. Ngayon nasa ating harapan ang patron ng Barangay Canalate, ating palakpakan, San Ildefonso de Toledo. Si San Ildefonso ay naging obispo ng Toledo mula noong taong 657 hanggang sa kanyang kamatayan noong taong 667. Si San Ildefonso ang nagtatag sa kapistahan ng paglilihi sa mahal na Birheng Maria na ipinagdiriwang pa din tuwing ika-18 ng Disyembre sa ilang mga lugar. Sinasabing ang banal na ina ng Diyos ay minsang nagpakita kay San Ildefonso. Hinandugan siya nito ng isang kasuluna ng kanilang SPPC President, Ginang Joan Almario. Maraming salamat po. Mga minamahal na deboto, ang patrona ng Barangay Kaniugan, Santa Maria Salome. Binabanggit sa Ebanghelyo ni San Marcos at San Mateo si Santa Maria Salome bilang isa sa mga babaeng nakatayo sa paanan ng krus at nakasaksi sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Siya ang ina ng mga apostol na sina Santiago Mayor at San Juan Evangelista. Nakatala rin sa unang ebanghelyo ang kanyang paglapit kay Jesus upang hilingin na ang kanyang mga anak ay Ating pasalubungan ng masigabong palakpakan ang patron ng Sitio Sabitan, Panginoong Jesus na muling nabuhay. Ayon sa mga ebanghelyo, si Jesus ay muling nabuhay 3 araw matapos siyang ipako at namatay sa krus.
Matapos siyang magpakita kay Maria Magdalena, si Jesus naman ay dumalaw sa mga apostol na nagkakatipon sa isang silid. Dito ay ang patron ng Barangay Santiago, Santiago Apostol. Si Santiago ay isa sa mga apostol ni Cristo. Siya ay anak ni Zebedeo at Santa Maria Salome. Si Santiago at ang kanyang kapatid na si Juan ay tinawag na mga anak ng kulog. Isa siya sa mga 3 apostol na pinili ni Cristo upang saksihan ang kanyang pagbabagong anyo sa bundok ng Tabor. Isa rin siya sa mga apostol na isinama ni Jesus sa kanyang pahanalangin sa Getsemani. Ayon sa tradisyon, ang mahal na birhen ay nagpakita sa kanya ng nakatungtong sa ibabaw ng isang haligi habang siya Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan San Juan Bautista, ang patron ng Barangay San Juan. Ang Ebanghelyo ni San Lucas ay sinasalaysay sa atin kung paanong ibinalita ni San Gabriel Arcangel kay Zacarias na ang kanyang asawang si Elizabeth ay magdadalang tao sa kabila ng kanyang pagkabaog at katandaan. Ang sanggol niyang isinilang ni Elizabeth ay pinangalan ng Juan ayon sa sinabi ng anghel. Si Juan ang tinaguriang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon at siya din ang nagbinyag kay Jesus sa ilog Jordan. Ang pagtutol ni Juan sa pagpakasal ni Haring Herodes sa Antipas kay Herodias na dating asawa ng kanyang kapatid. Dumbaraan sa ating harapan ang karosa ni San Vicente Ferrer, ang patron ng Barangay San Vicente. Si San Vicente Ferrer ay isang Dominikong pari. Siya ang 18 taong gulang nang umanib sa Orden ni Santo Domingo at mag-aral ng filosofiya at teolohiya. Nakilala siya sa kaniyang husay mangaral at sa loob ng 21 taon, sinasabing nagawa niyang maglakbay sa Kalakhang Europa kung saan niya ipinangaral ang Ebanghelyo at nagbinyag ng hindi mabilang na dami ng tao. Siya rin ang gumawa ng mga kahangahangang himala at nagpagaling ng maraming may sakit sa pangalan ni Jesus. pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang patron ng Barangay Santo Cristo, Nuestro Padre Señor Santo Cristo. Ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus ay inilalarawan sa 4 na ebanghelyo. Ayon sa Bagong Tipan, matapos ang banal na hapunan, si Kristo ay isinama sina Pedro, Juan at Santiago sa halamanan ng Getsemani upang doon ay manalangin. Noong Ed Pulumbarit, maraming salamat po. Nasa atin pong harapan, Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Noong 1571 ay itinatag ni Papa Pio IX ang taunang kapistahan ng Nuestra Señora de la Victoria bilang pag-alaala sa tagumpay na nakamit ng mga kawal na Kristiyano sa Lepanto laban sa mga Turko. Taong 1570 Ating palakpakan ang isa ng mga magulang ng mahal na Birheng Maria, Senyor San Joaquin at Senyora Santa Ana. Ayon sa tradisyon, sina San Joaquin at Santa Ana ay parehong galing sa lipi ni David. Si Joaquin ay isang banal na tao na palaging tumutulong sa mga mahihirap sa templo, subalit ang kanyang asawa ay hindi magkaanak.
ang kanyang mga handog ay hindi tinanggap sa templo at ang pagiging baog ng kanyang asawa ay tinuturing na palatandaan ng pagkamuhi ng Diyos sa kanila. Junior, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang esposo ng mahal na Birhen, San Jose, Patriarca. Ang kaunting nalalaman natin patungkol kay San Jose ay batay sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas. Ang papuring iniuukol ng Diyos sa kaniya ay napapaloob sa dalawang kataga ni San Mateo, Vir Justus o isang taong banal, galing sa angkan at lahi ni Haring David. Si Jose ay Sambayan ng Diyos, ating palakpakan ang prinsipe ng Bulacan, Senyor Santo Niño de Malolos. Ang pagdating ng mga mananakop na Kastila sa ating bansa noong 1521 ang naging simula ng isang maalab na debosyon sa mga Pilipino. Bilang gantimpala, si Haring Humabon at Reyna Juana ng Pulo ng Sugbo ay hinandugan ng isang imahe ng Batang Jesus matapos sila'y magpabinyag. May 40 taon na ang nakaraan, si Juan Miguel Lopez de Legazpi ay humantong sa parehong pulo at sa kagustuhang makubkob ito ay ipinasunog ang mga kabahayan roon. Doon natagpuan sa loob ng isang kubo ang imahe ng Santo Niño. Ang imaheng ito ay kinikilala natin ngayon bilang Santo Niño de Cebu. Ang pagpaparangal sa Batang Jesus ay lumaganap sa buong bansa at hindi kalaunan ay nakarating dito sa ating lungsod. Ang debosyon sa Santo Niño de Malolos ay ipinagdiriwang tuwing huling linggo ng Enero sa ating lungsod. Ito ang pinakamalaking pagpaparangal sa Batang Jesus sa buong Luzon. Ang prinsipe ng Bulacan, Senyor Santo Niño de Malolos, maawa ka po sa amin. kaagapay ng karosa ng Senyor Santo Niño de Malolos, ang kanyang mga deboto mula sa Barangay Santo Niño sa pangunguna ng kanilang SPPC President Ginang Edita C. Arroyo. Pinasasalamatan din natin ang mga kasapi ng Santo Niño de Malolos Foundation Panyo bilang parangal sa dakilang ina ng manunubos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Taong 1854 ng taimtim na ipinahayag ni Papa Pio Ikasyam ang dogma ng Immaculada Concepcion. Ito ay hindi isang bagong likhang paniniwala, bagkus sa isang pagpapatibay sa isang katotohanan ng pananampalataya na matagal nang pinaniniwalaan nating mga Kristiyano. Sa sulat apostoliko ng Banal na Papa, Ineffabilis Deus, ay ganito ang sinasabi: aming ipinahahayag at pinagtitibay ang aral na nagtuturo na ang mahal na Birheng Maria sa unang sandali pa lamang ng paglilihi sa Kanya, sa pamamagitan ng biyaya ng mga pangyarihang Diyos at sa bisa ng sakripisyo ni Jesucristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan ay hindi nabahiran ng dungis ng salang orihinal. Ito ay isang katotohanang ipinahayag ng Diyos at sa gayoy nararapat lamang na patuloy na sampalatayanan ng lahat ng tao. Sa ating maringal na katedral ay nakadambana ang Virgen Immaculada Concepcion de Malolos, na likha ng isang taal na si Ginoong Teodoro Ople. Sa sidhing ng pagmamahal ng mga Malolenyo at karatig bayan sa mahal na Birhen, ito ay ginawaran ng koronasyon kanonikal noong 10 ng Marso, taong 2012. Hinirang ka at pinagpala, Itinangi at inihanda, ina ng manunubos ng sala, marikit na reyna ng madla, Virgen Immaculada Concepcion de Malolos. ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva! Viva Immaculada Concepcion de Malolos! Viva! Mabuhay ang ina ng Malolos! Mabuhay! Pinasasalamatan po natin ang pamilya Bautista
Ating din pong taus-pusong pinasasalamatan ng ating Hermanos Mayores, Deputy Commissioner Michael C. Fermin at Board Member Romina Fermin at ang kanyang pamilya. Ating pinasasalamatan si Lubhang Magalang-galang Obispo Dennis C. Pilirojo D.D. Reverend Father Roberto C. Mariano, Reverendo Padre Fernando B. Senon, Reverend Father Francis Joel P. Cruz,
Wow. Nakita ko yung isang doron natin dyan. Medyo pa yung
Masyado kang ano? Masyado kang bupal. China yun. Ninong! Sorry. Mark!
Mahina wala dito. Alam ko naman pinagandaan yung pagpunta dito dahil sinabangan sa iyong pista ng ating mahal na Birheng Immaculate Concepcion. Ayan.